Ito ang nakakagimbal na balita at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Risa Hontiveros, tila nasupalpal ng Korte Suprema sa pagpapakalat ng fake news. Hindi umano totoo ang ipinunto ni Senator Risa Hontiveros kay Senator Rodante Marcoleta sa gitna ng impeachment debate sa Senado. Ito'y ayon mismo sa Korte Suprema. Ayon sa inilabas na pahayag ng Supreme Court, pinabulaanan nito ang sinabi ni Hontiveros na unanimous umano ang naging reversal ng Supreme Court sa kasong League of Cities of the Philippines. Ayon kay Supreme Court spokesperson, Attorney Camille Suting, we clarify that the Supreme Court's ruling in the League of Cities case was not unanimous. Please refer to the decision and resolutions published in the Supreme Court e-library and the Philippines reports. Ginamit ni Hontiveros ang League of Cities bilang ebidensya para pabulanan si Senator Rodante Marcoleta na hindi raw pwedeng baliktarin ng Korte Suprema ang unanimous en banc decision. Ngunit ayon nga sa Supreme Court ay hindi ito totoo at dito na nga nabansagan si Risa Hontiveros na isang fake news peddler matapos siyang ibuking ng mismong Korte Suprema na mali ang kanyang ibinibidang case example sa Senate debate laban kay Senator Rodante Marcoleta. Kaya't napilitan nga itong si Senator Risa Hontiveros na amining hindi pala unanimous ang desisyon sa kontrobersyal na League of Cities of the Philippines case. Ayon nga sa kanyang Facebook post, upon checking again, the many reversals in the League of Cities decision were not decided unanimously. Ngunit tila may palusot pa rin ito at sinabing, there is a reminder that no one is immune from error. The most important thing is to correct it. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? At narito, panoorin pa natin ang buong video. Si Hontiveros, sablay na naman! Grabe ka talaga, Hontiveros. Ano ba? Talaga bang nagiging kaugalian mo na magsinungaling? Bakit ganyan? Ha? Hindi kasi alam mo ngayon ha, 'di ba? Nabuking nga kita na nagsinungaling ka doon sa dalawa mong sinight na sabi mo unanimously decided na tapos binaligtad. Kahit unanimous hindi naman pala. Oh, nabuking kita diyan. Totoo, di ba? Nabuking natin siya dyan. O tapos eto na naman. Meron ka na namang ilalabas na akala mo naman katotohanan. Ito ipapakita ko sa inyo. Ayan po, Meron siya sinasabing, upon checking again, the many reversal in the League of Cities decisions were not decided unanimously. So inamin niya na fake news siya. Hindi, inamin niya na yung, mantakin mo fake news ka doon mismo sa Senado. Anak naman ng wewe, Dati galit na galit ka kay Mokay, naalala ko nung galit na galit kayo kay Mokay noon. Kaya siya nagpapakalat ng fake news, di ba? Porket nagkamali lang, nagpakalat na ng fake news. Isipin mo yun, sa social media lang yun At yun ay honest mistake. It was not to deceive people. It was an honest mistake using the wrong picture. But it really, meron talagang katotohanan. Ito sa'yo wala talagang katotohanan and yet ginamit mong argumento mo. At ito pa masama, hindi mo lang ginamit sa social media. Ginamit mo pa diyan sa Senado. Na kung saan ang nagbabayad ng sahod ninyo ay aming mga tax. Ginamit mo sa function mo bilang senador, di ba? So ibig sabihin yan, ito lang, simpleng-simple, napakasimple lang mo yan. Ibig sabihin, ikaw talaga ang fake news, di ba? Yan ang totoo. Gago! Bintang-bintang ka pa nun? Mukhang nakakasanaya mo na fake news Hindi ako nagtatanong lang Dalawa kasi yan di ba? Tapos, yung kay Rene ba? Baka naman fake news din yan. Baka yung mga pinagsasabi mong dahilan, fake news din. Ako'y nagtatanong sa'yo tinatanong kita. Sumagot ka, fake news ba yung si Rene? Kasi, nakita natin, nagpakalat ka ng fake news sa Senado pa. Nagsinungaling ka, nagkamali ka. Ang tanong, hindi ka kaya nagkamali doon kay Rene? Ako nagtatanong lang doon sa witness mo, hindi ka kaya nagkamali doon? Diba? Nagpapakalat ka na naman ng maling impormasyon. Ako nagtatanong lang magdadahilan lang ka pa, this is a reminder that no one is immune. Hindi! I-remind mo sarili mo, wag mo kami idamay. Mali-mali ka. Tapos mga kababayan mga kababayan, etong sinasabi na naman yung case na kesyo unheard daw pero na-reverse. Ipapakita ko sa inyo na tila nanlilin lang na naman si Hontiveros dito. Papatunayan ko sa inyo yan na nanlilin lang na naman si Hontiveros sa sinasabi niyang case na yan. Akala mo kasi ang tao oo lang ng oo sa'yo Yan ang akala mo kung yung mga mga Gen Z mo, oo lang ng oo dahil tatanga-tanga.
yung mga followers mong tatanga-tanga, oo lang ng oo sa'yo. Kami hong taong bayan, ang tunay na taong bayan, hindi kami oo ng oo sa'yo. Tandaan mo yan. Lahat na sasabihin mo, i-research namin. Dahil alam namin, nagkamali ka na nung una. Ito, ini-research ko din. Mamaya, papakita ko sa inyo. Pero bago yan, bago ko sa inyo ipaliwanag ng gustong-gusto ko ano yung mistake na naman na yan, na pinipilit ni Ontiveros, ipapakita ko muna sa inyo yung paliwanag ni Marcoleta. Para maintindihan nyo ha, kung ano yung pinanggagalingan ng ating paliwanag. Pero actually, mas lalaliman pa natin. Kasi hindi na ako masyadong nilaliman ni Marcoleta pero napakaganda ng kanyang sinabi dito. O, panoorin nyo ha. Halimbawa, biglang nagkaroon ng isang napakalaking milagro. Yung Supreme Court, walo sa kanila, ni-reverse ang sarili. Okay. Walo. O, sinasabi niya kasi, 180 degrees. may pagkakataon kanya namang Opo. nag-reverse, unanimous. Naku, may nawang mali dyan, Sen, ha? Meron Hindi, pong nawang mali. hindi ako kumibo doon. Kasi, kumbaga sa, alam mo yung Jen, tayo kasi magsasaka Jen, Opo, ang magsasaka kung minsan nagiging mangingisda. Magkahalo yun Opo. Kasi pagkatapos mo maitanim yun, may mga isdang Tama. May variety na kayo ng palay natin. Oo, Hindi ka magsda ng Hito. hito kayo dalag. Para mahuli mo ngayon, meron kang silo. Hindi ko kasi alam sa Tagalog yung sa Kapampangan ang tawag namin balisasa. Balisasa. Yun. Alam ko kung ba't siya tumawa. Kasi sounds familiar yung balisasa eh. Kaming mga lalaki lang ang nakakaintindi niyan. yung balisasa, isang ginawang pangsilo ng isda yun. Opo. Iuumang mo sa tubig yan. Lalo na yung medyo umaagos yan. Ngayon, yung isda, meron siyang option na pumasok. Tempt siya na pumasok eh. Kasi maglalagay ka ng doon eh. Ano, yes po. Okay. So, pero may option siya, ha? Papasok kaya o hindi? Ganun ko tinitingnan yung kahapon. Kahapon ba yun? Wednesday po, Wednesday. Isang araw. Opo. Isang araw. Sige, pumasok ka. So, akala yung pumasok, yung balisasa din, pagpasok mo ron, madaling pagpasok eh. Ay, hindi ka makalabas. Kaya lang nakaganon yun eh. Yung parang Palitan pagpasok dulo. mo, pag ano mo, nakaano na yun. Kahit anong gawin mo doon, hindi ka na pwedeng lumabas. One way. So, tingnan mo nangyari ngayon. Ang Supreme Court na nagsabi. Mali naman eh kayo yung mga pinagsasabi mo. Kasi nung Sa madaling salita mga kababayan, sinasabi niya dito, na-trap si Ontiveros. sabihin niya yung League of Cities versus Comelec, napangiti na ako doon. Opo. Kasi kaya ako na inumag yun. Kasi alam nyo, natalakay na. Tatlong beses nagkabali-baligtad yun. Merong nag-dissent doon. Hindi unanimous yun. Ayun. O, tingnan mo ngayon. At saka ngayon, pinipilit niyang magpaliwanag. Kumbaga sa isda, sabi ko nga sa inyo, Wala nahuli ka na ng balisasa. Kahit ano pang gawin mo magpaikot-ikot, wala ka nang lalabas. Nasa sayo. Hindi, ang katwiran ho niya ngayon, Sen, Ano? ay mabuti na rin niya yung umaamin na pagkakamali, at least na itatama. Hindi kasi Anong naitama? Walang siya na itama. tama yung kanyang pagkakamali. Na Baka may tama. Gago! Wala siyang tinama, hindi naman niya talaga inamin eh. Kasi kung aaminin niya, sasabihin niya, tama si Marcoleta na malabo na ma-reverse pa yan. Wala naman siyang ginanong, pinagpipilitan niya pa rin eh. pagkakamali. Pero nanatiling mali. Sa mga tweet, pag-amin mo ng tama ngayon, Oo. Nang mali. papayag ka ngayon doon sa sinabi ko na wala pang nangyari na gano'n. Yan. Papayag ka. Dapat aminin mo na yung sinabi ko, wala pa akong nakita. Sa tagal ng pagiging abogado ko, wala pa akong nakitang ganyan. Isip-isipin mo, nandun yung tatlong karakter na talagang kinatatakutan ng isang abogado. Isip-isipin mo, sasabihin sa'yo ng korte, unconstitutional. Yun lang pa. Ha? Mabigat. Dito lang talagang palagay ko Bagsak ka na dyan. pati kaluluwa mo, mawawala yun eh. Oo. Meron Pangalawa, void at initio. Yan. Yan. Yes, wala kang pakalan, wala kang... Dalawa na. Opo, oo. Pagkatapos sinabi niya, violative of due process. Oho. Ay, yun ang matindi. Oh. Mag-EMR ka pa riyan? Oo, meron pa pang-apat. Immediately executor. Kaya nga, dito pa lang sa tatlong ito, patay na eh. Ngayon, sasabihin niya ngayon na, hindi ka niya, may pagkakataon. Ngayon, yung pag-amin niya na mali siya, babalik tayo doon sinabi ko, wala pa ako nakitang ganyan. Dapat aminin niya rin. Tama si Sen Marcoleta. Opo. Yun naman ang gusto kong sabihin niya. Oho. Ay mukhang hindi po, Sen. Mukhang meron pa rin sa mga hinahanap ko eh. Meron sa statement eh. Meron sa statement pa dyan. Meron sa statement po. Ang sabi niya dito, Oho. Meron pa daw siyang makikita, Sen eh. Nasaan na ba yun? Ayan, pinakita na natin yan, statement niya, yan po. Napaka-importante po kasi nung elemento, yung constitutional, tapos yung
void ab initio at saka yung sa due process hindi nasunod at yung sabi nga nung isa yung immediately executory. So ibig sabihin yan yung mga elemento na naandoon sa desisyon ng Supreme Court. 'Di ba? It's a matter of kino-compare mo yung dalawang prutas na etong prutas na to, nakakain mo rin ng lahat. Ibig sabihin walang tapon. Kahit buto kinakain mo. Tapos i-compare mo ngayon dito sa isang prutas. Pero dito sa isang prutas, magkaiba sila ng elemento. Di ba? Sasabihin mo, masarap. Masarap din to. Anong pinagkaiba? Yung isa maaring healthy, yung isa maaring pag nasobrahan, hindi. Iba yung elemento. So ano ibig lang sabihin ni Marcoleta dito? Yung sinasite niya dito, which is yung case ng Agribiotech versus Greenpeace, ay not the same elements with the impeachment of BP Sara. Magkaiba ng elemento. Ang matindi nga dito, alam nyo ba kung tungkol saan ito? Ito sinasabi niya ito na ni-reverse kahit unanimous. Alam mo kung ano tungkol saan to? Sa talong. Ito mga dilawan na to, ang hilig talaga sa saba, sa talong. Gago! Hindi, alam nyo. So ibig sabihin, with the importance nung decision, ang layo. Ito tungkol sa pagtetest nung talong at ito yung impeachment. Pwede mo ba paghambigin yun para sabihin na yes, they're both unanimous, ito na reverse, yung talong na reverse, itong impeachment pwede rin ma-reverse. Yung mga elemento nandito sa impeachment tulad ng void sa simula't simula, yung hindi nasunod ng due process, yung sinasabi pa na ano ba ito? Unconstitutional. Wala dito sa talong except yung constitutional. Bakit kanyo? Ipapaliwanag ko sa inyo para maintindihan nyo natin. Ito po yung case na yan. Yung biotech na yan. Kung babasahin nyo talaga na maigi itong kaso na ito, ang sinasabi lamang ng korte dito, pakita natin ang explanation niya. Ayan basta ipapakita ko lang sa inyo yung naging resolution o yung tawag dito conclusion o yung utos ng Supreme Court. Ito explanation dyan. Pakita lang natin para mas maintindihan natin kasi ang hirap dito kay Ontiveros, akala niya yung taong bayan ay katulad ng mga followers niyang tatanga-tanga. Ito. Sabi dito, yung decision doon sa International Service for the Acquisition of Agribiotech versus Greenpeace. Okay? Yung December 2015, yung korte, Supreme Court, upheld the Court of Appeals application of the precautionary principle dun sa talong. Anak ng wewe. So, ibig sabihin, sinabi ng Supreme Court, kung ano yung decision ng Court of Appeals, yung CA, tama. Okay? It declared yung Department of Agriculture, order namin to null and void. Sa madaling salita, itatagalog natin para mas maintindihan natin. Sa madaling salita, sinasabi ng Supreme Court, hindi tama yan. Bawal yan. Hindi dapat yan na ginagamit as a test. Ganyan-ganyan. So, malalim pa yun. Para lang sa kalaman natin. Malalim pa po yun. Mahaba po yung explanation na yun. Pero iniiklian na lang natin. Okay? Sabi dito, ang mga proponent ng talong na naghain ng motion for reconsideration, okay? Sinasabi na huwag ipagpatuloy yung field testing at paggamit ng GMO. Yun yung una na sinasabing unang desisyon ng korte. Huwag gamitan yan. O huwag yan Okay? Tapos, siyempre, nag-motion, nag-MR yung kalaban at sinasabing ganito. At ang nangyari nun, sabi dito, wala nang saysay yung kaso. Bakit? Tapos na kasi yung field trial. Tapos na po. Iyan yung tinatawag. Kaya kung titingnan ninyo, sabi dito, before the ruling could take full effect, yung BT Talong field trials had already ended. Tapos na. Kaya nga sabi dito, moot and academic na yan. Wala nang saysay, yung desisyon na yon. Kaya ni-reverse na lang ng Supreme Court. Sinabi na, hindi na, okay na yan. Kasi nga, tapos na po. Yung original decision ay tapos na. Kaya ni-reverse na lang ng Supreme Court. At sinabi ng Supreme Court, makikita ninyo dyan. Basahin nyo arguing that the case had become moot and is no longer presented an actual controversy worthy of the judicial resolution. Non-judicial na ibig sabihin. Hindi na namin pwedeng pakialaman yan kasi tapos na. Kaya ni-reverse na yung decision. Wala na. Okay? So, para i-compare mo Ontiveros at pinagpipilita mo, ito unanimous to dati tapos ni-reverse. Kaya ni-reverse yan, una, tapos na.
sinabi rin ng Supreme Court, aside from the moot and academic na yan, non-judicial na yan, ibig sabihin, hindi na namin pwedeng pakialaman yan kasi nga tapos na. Etong sa kaso ni BP Sara Duterte, hindi pa tapos. Applicable pa ang desisyon ng Supreme Court. So, imposible. Sabi na natin, very, sabi nga ni pangalan nito, ni Marcoleta, you're hoping for hope. Kasi malabo na. Malabo yan. Una, unanimous yan. Sasabihin mo, yung unanimous mo, ibang konteksto naman tungkol sa talong yan. Talong. Kung titimbangin mo, napakalayo para i-compare mo sa unanimous decision dyan. Talong yan, talong. Pagte-testing sa talong. Tapos, ito hindi na nga mabigat yung issue. Tapos na. Tapos pa. Tapos na yung trial, wala na. So, muti na academic na decision ng Supreme Court. Kaya binawi na lang nila. Gets ninyo? Ang linaw po dyan. Ito talaga si Ontiveros, sablay na naman, niloloko mo na naman ng taong bayan nito Taong bayan yung talagang totoong taong bayan. Pero yung mga taong tanga, na mga followers ninyo, iba yun. Kaya nga alam nyo, so in summary, the reversal, sorry, paano natin? So in summary, the reversal succeeded not on substantive merits, hindi tungkol doon sa merit, but on the procedural ground that the issue had already lapsed and were no longer justiciable. Kung ako sa'yo, sisantihin mo na yung assistant mo. Bigay ng palpak sa'yo. Hindi, alam naman namin na allegedly, binabasa mo lang lahat ng sinasabi mo Galing sa researcher mo, galing sa abogado mo. Wala mali sablay talaga Ikukumpara mo yon sa isang tapos na. Kaya nga binawi na ng Supreme Court yung decision nila kasi tapos na. Wala na, hindi na applicable, not justifiable nga sabi. Sorry, not justifiable. Ano ba yung exact term? Sandali. Justiciable. Ayun, non-justiciable. Yun ang paliwanag doon. So, please lang naman, huwag ka na magmagaling. Sablay ka na naman, niloloko mo na naman ng taong bayan ito sa ganitong Ano ba? Ano to? Anong pautot mo niya yan? Anong pautot mo? At saka sabi ko nga, paulit-ulit din naman sinasabi ng ibang mga abogado din. Even if there is a MR, di ba? Even if there is an MR and it is possible, masabi na natin, napakalabo na baguhin pa yan ng Supreme Court, immediately executory. So, ibig sabihin, pag sinabi mong immediately executory, hindi ka pwedeng mag-antay. Kailangan mo na kagad i-apply, i-execute. Diba? Yun ang ibig sabihin ng immediately executor, you have to execute it kahit na may MR pa yan. So, palpak talaga ang argumento ninyong minority. Sama-sama kayo dyan.